At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na pangyayari ang bumulaga sa sambayan ng Pilipino matapos ibunyag ng ilang matataas na general ng Armed Forces of the Philippines ang nagsanib pwersa umano upang ilantad ang mga katiwalian at kalokohan na nangyayari sa pamahalaan. Ayon sa mapagkakatiwalaang mga ulat, ang pagkakaisa ng mga general ay naglalayong tapusin ang kanilang sistematikong pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang ikinukubli sa publiko. Batay sa mga impormasyong lumabas, kabilang umano si President Kuting ng Norte Jr. sa iniimbestigahan dahil sa mga aligasyong may kinalaman siya sa maling paggamit ng pondo ng bayan at pakikipagsabwatan sa ilang tiwaling opisyal. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, lumalakas ang panawagang magpaliwanag ang Pangulo sa gitna ng kabi-kabilang batikos at hinala na maaari itong humantong sa kanyang pagkakakulong. Naging maugong din sa social media ang balitang ito matapos kumalat ang mga larawan at dokumentong di umano'y ebidensya ng mga irregularidad sa ilang proyekto at transaksyon ng pamahalaan. Sa gitna ng isyong ito, nanindigan ng general na hindi sila papayag na manatiling tahimik habang patuloy na pinapahina ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Giit nila, ang kanilang misyon ay para sa bayan at hindi para sa sinumang leader o partidong politikal. Samantala, patuloy ang investigasyon ng ilang ahensya upang beripikahin ang mga paratang. May mga analis na nagsasabing ang pagkakaisa ng mga general ay isang makasaysayang hakbang na maaaring magbago sa direksyon ng pamahalaan. Gayunpaman, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na ito'y laban sa katarungan habang ang iba naman ay nakikita itong banta sa katatagan ng bansa. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kunya ano lang yun resource speaker lang yun maging abuso ng puta yung mga congressman yun. Kaya nga maganda si Grihadong gawing hatchet man para pagkakatayan niya mga yan sige tignan ko yung gigil niyan ba. Kaya nga kung titignan nyo, kitang-kita ng tao yung abusong ginawa. Yung kay OJC, kitang-kita, hindi nakakalimutan ng tao yan. Kaya puputok yan. Kumbaga sa nandun yung fire and it's boiling already. Boiling. Hanggang sa biglang apaw yan. Yun ang hinihintay ng lahat ng kababayan. Yung that moment na hindi mo mapipigil biglang umapaw and it creates a mess. At nakakapaso yun. Hindi naman taong bayan ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun, gobyerno. Sila yung brazen na pagnanakaw nila, yung brazen na abuso, yung brazen na kitang-kita yung ambisyon. Yung itamba. And nakikita ng taong bayan lahat ng kasama nila na abusado. Kaya AFP-PNP, I'm telling you people na if you want to be relevant and not be extinct, kasi the people will easily disband you and create a better armed forces. Ganun yung ng tao. They can disband the entire armed forces and the entire PNP. Lahat ng matitino dyan, dito kayo sumali sa bago. The people can do that. We, the sovereign people. Ano ngayon yung mga asta ng mga tao dyan na we are for the Constitution, we are for the Constitution, we are for the Filipino people. Tingnan nyo. Ngayon, tao kawawa na sige, nakaw pa more. And then, hindi kami sasali dyan. We will follow the chain of command. Sige, bahala kayo. Diyan kayo. Ganun ang, pag umabot ang tao doon, you will be obsolete. The people will create a new armed forces. Because it is within their power. Within their aspirations. Within what is rightfully and legally na ng taong bayan pwedeng gawin. Within the bounds. Wala ngang limitless nga ang taong bayan We the sovereign Filipino people.
Kaya nga, ingat, ingat. That's why kami, we want an armed forces who will be responsive to the needs of the Filipino people, who will serve and protect, who will be there in times of crisis. This is a crisis point in the history of this country. This is a crisis na you have to do something about it because the Filipinos have no means except FGF na ayaw namin agawan kayo ng trabaho. Ay, hirap ng FGF talaga. Ayaw namin agawan ng trabaho ng AFP. Kasi it is your time to shine, AFP, PNP. Pero kung hayaan nyo yan, doon kayo, umidoro ang bagsak nyo. You will be disbanded. By a revolutionary government, you will be disbanded. And then a new armed forces will be created. A new PNP will be created. And whoever sits as DILG secretary will make sure that it will happen. A new Philippine National Police, a People's Police Force will be created. Wala nang mga abusadong pulis. Wala na. Wala nang mga durugistang pulis. Wala nang pulis na abuso na tatakutin ng taong bayan. Talagang matitinong pulis. Hindi natin kailangan ng isang tore na maghuhukay, heartbeat, susuppress, 6,000 pulis armado, hindi naman daw armado, maghuhukay dun sa tapos gagamitin ng batas para isuppress yung mga tao sa KOJC. For resisting the implementation of a warrant. Ay, nako. Sa tingin nyo ba, forever kayo? Magre-retiro rin kayo. Ang mahirap dyan, ma-retire kayo without pension. Eh, nakatingin nyo, hindi kaya gawin ng taong bayan yon, lahat kayo? Na, you will be summarily dismissed from the service. Dismissed from the service pending legal criminal charges, no? Pending, mas magandang criminal charges kaysa sa administrative. Pending criminal charges, and you, whatever pay and allowances, benefits will be wiped out. Wala na. Wala kayong pensyon. Because it's reckoning of the Filipino people. Kaya kayong mga nakapwesto, ingat kayo sa ginagawa nyo. Ingat kayo. Kala ninyo sa inyong galing yung power ninyo. Hinirap nyo lang sa tao yan, ng taong bayan. And the people will take it back one of these days. Kasi doon papunta eh. Sorry doon ko nakikita, doon papunta lahat eh. Kahit anong pigil ang gawin mo, wala, doon papunta. Kasi pagkaabusado talaga isang gobyerno, magre-rebelde talaga mga tao. Magre-rebelde. That's why nagiging relevant ang komunista. Yun ang iwasan nyo mangyari. Doon kami nag-aano ngayon. FGF, ayaw namin maging komunista ang Pilipinas. Ipatulong-tulong kayo. Tapos nun, sumasakay kayo sa abusado. Sige, tingnan natin. Pagka nag-declare ng revolusyon ng taong bayan, wala kayong magagawa. Hindi nyo na mapipigil yun. Magpatayan tayo kung gusto nyo. Ano na mangyari doon? Eh kami, magbibilang lang kami. Okay, 1, 0, 1, 1, 1. O patay. Scorer na lang kami. FGF, scorer na lang tayo. Ayaw makinig eh. Magdang putya talaga. Nagamit pa yung batas para isuppress ang taong bayan. Do you think the people will continuously believe the laws when they know that the laws was ratified by them? The Constitution na sinasabi nyo was ratified by the Filipino people. The Constitution is supposed to embody the aspirations, the ideals of the Filipino people. And here you are, kayong sa gobyerno, binabastos nyo ang taong bayan.
inaabuso ninyo. Ayan. Good luck sa inyo. Revolusyon ng bagsak niyan talaga. The only way to prevent that, yung magpatayan ng mga Pilipino, panonorin lang tayo ng Amerika, panonorin lang tayo. Ng ibang bansa, panonorin lang tayo. Lalo na China, kasi gusto ng China, magpatayan tayo para mag-weekend tayo. Militarily, tsaka population-wise, patayan tayo. And then, boom, pasok sila. Amerika, ayaw nila may involved dyan sa ganyan. Bakit sila mag-i-involve? Kung sino yung manalo dyan, doon sila. Russia, ganun din. At sila mag-ano. So, kanya-kanya tayo. Patayan tayo, ganun. Kasi kayong mga sakim sa gobyerno, kayo ay inyong bitawan matapos ninyong inabuso ang taong bayan. Gusto nyo pa rin na tumagal kayo sa pwesto? Hindi papayag ang taong bayan. Kaya yung mga Marcos, you take sides, o sige, doon kayo. And yung sa kabilang panig, maka-Pilipino, dito kayo. Paramihan na lang. And then, there's that opportunity na maayos ang bansa. Because kayo mismo ang magsasabi, tama na, enough of the blood spilled, enough of the patayan, ayusin na natin ang Pilipinas. Ayun. Just like yung sa Amerikano tama na, North and South, tama na. Enough blood has been spilled. Let's become a great nation. Ganun nangyari. Okay. Teresita Nabila, nakakatakot traitor talaga ang administrasyong Bangag. Bienvenido, Guarin Carvalho. Importante siguro sir kung magbitaw tayo ng salita, kailangan patunayan, kaso puro lang kayo vlog. Talaga. Yun ang mga banat ka. Yun. Thank you, bienvenido, goodbye. Ba? Nawala. Okay. Teresita Navila, traitor talaga. Okay. Teresita Navila, true, one drop of water can destroy a very big rock. Jimalin Kagkata, manhid ang AFP, masaya siguro sila na naghihirap ang mga tao. Hindi buong AFP yan. Marami kami nakakausap sa AFP na naghihintay lang sila ng may tatayo. Actually, pagkat may tumayo dyan ngayon, wala na. Matapos yan. Ang tanong, sino yung tatayo? Who has the balls to stand up and say, tama na to? Julian Makabayan, Snappy Salute, Supremo, Teresita Novila, dadayain talaga ang eleksyon. Francisco Jr. Berdin. Yun, naubos din Thank you buti naubos na. Okay, so, ang aking kung sino man ang susunod na gobyerno, whoever will be the leader, be it Inday Sara or it be a junta or be it a combination, be a revolutionary government, ang laki ng problema ng susunod na leadership ng bansa natin after Bangag. After Bangag, baka si Tamba pa, di ba? Malay nyo, no? Maimpi si Inday, papanik si Bangag, si Tamba, siya yung chosen na vice president, for example, tapos nun, i-impeach nila bigla si Bangag, and then, mababak yung vice president will become the president. Kung President Tamba na. So, whatever is the score, whatever is the mangyayari, ang doon is
ang laki ng problema kasi na-plunder na yung bansa natin. So, ang next leader, ang unang gagawin should have an inventory of what is left. Ano ang natitira? Ang unang gagawin talaga is, one, okay, yung run after the traitors, run after assets, liability, yung assets nila, SALN nila versus yung sa assets, and then run after them. Okay. Pero yung ano yung naiwan sa treasury? Ano yung pera? Ano yung ginto? Ano yung assets natin after nila? Okay, isa yun na dapat gawin. Normal na revenues. Excuse me, normal revenues, normal na pumapasok. Normal. In any given year, any given day, mapasok yun. Expected might be has something to do with projected for this year or for next year. Yung ganun ba? Expected. Kasi may ginawa kayo. May ginawa ang gobyerno na parang intervention, project, ganun ba? Or funding, ganun ba? So, yung normal, on any given day, ano yung pumapasok? Mahalaga, alam natin yon. Ano yung expected natin? So, probably, may projection, ina-expect yung nakikitain for this year. Or yung potential na kikitain. Kasi iba yung malayo yung potential. Like for example, ano yung income mo pagka ang tourism mo umabot ng 20 million o 10 million. Ngayon nasa 5 million. So yung potential na pwedeng kitain mo malayo, malaki, no? So ang punto, paano mo papabutin dun sa 10 million na turista o 20 million, better yet, knowing na 1 billion ang total na turista sa buong mundo. Tumataas ng ganon, pataas ng ganon. So natatagdagan yung turista as people are earning money, they are spending on tourism, na yung pagbiyahe-biyahe nila. Kasi after mahaba na trabaho, ano mo yung sarili mo, re-reward mo yung sarili mo with a vacation. Pinaplano yon. Iba 1 year or every other year. Pinag-ipunan yung mga Pilipino natin, mga balikbayan natin, uuwi dito. Or yung iba, mag-abroad, kusang country punta ng Israel, Jerusalem, o kaya punta ng Egypt, punta ng Greece, ganun ba. Spending good money, hard-earned money. Dito nga sa atin, we should be a tourist dito sa sarili nating bansa. Kasi ang dami pwedeng puntahan dito. So, potential is malaki ang kikitain. So, dapat yon malinaw yon na alam ng mga mamumuno ng bansa. Expected is yung mga tinatarget, no? Na, kunyari, for this year, tinatarget mo, GDP mo, mag 6%, di ba? Ang tinatarget mo na papasok na pera, kunyari, is from 4.5 trillion, magiging 4.7 trillion. Yung ganun ba? May ballpark figure na in-expect ka. May target kayo. So, collections ng BIR, collection ng customs, collection sa taxes, collection sa GOCC, mga ganun. Expected revenues, no? So, dapat yung bagong administration, puntirihin yun. So, alam niyo yung take-off point nyo. Alam niyo yung take-off point because ang laki ng problema ng susunod na administration dahil sa walang pera siguro yan. So, definitely, walang utang yan. Utang na yung mga walang yakay sa gobyerno. Walang yakay. And then, ang key for the next government is productivity. I blogged about it, and the key, one solution is really productivity. No? Very important na si BBM, kung magkaroon ng change, mapa-hair follicle drug test siya. Very important yon publicly para makita ng buong mundo na talagang adikto. So that pagka nakita yon, mag-normalize tayo kagad, kay it be a revolutionary government or Inday-led na government o Tamba-led government, etc. Kung ano man yan, kung sino man, military-led government. Ang mahalaga dyan, ma-hair follicle yan para makita na
ano talaga, lulod sa droga. Para from there, ano yung tao na kung sino may namumuno, yun yung okay lang, justified ba? And then magkaroon tayo ng transformation ng eleksyon para properly done. Kung hindi, then nawawala na yung signal. No, tuloy ko na lang. Anyway, nasimulan ko. So, itutuloy ko sa next na vlog, baka bukas, no? It's about, ang key is productivity. Productivity. You are coming in na in shambles yung government mo, you have to reboot the government, ang dami mong isasarang agency, ang dami mong tatanggalin, ang dami mong problema, wala kang pera. No? So, yun yung situation. Now, you have to do it properly, you have to do it quickly, na, and you know what you are going to do. Yun ang dapat ang diskarte. Otherwise, talo ka. Kasi expecting ng malaking taong bayan. You're taking off from that point na galit na galit yung tao, nag-revolution yung tao, or if a better word would be, nagrebelde yung tao, in-exercise niya ng taong bayan yung kanilang sovereign will. Kinuha nila yung power at ibinigay sa iyo. Yun, ganun yun situation. So here you are, the people are trusting you now, the new leaders of this government. No? Nandun na tayo. Kasi ako, iniisip ko, hindi pwede yung magpalit lang na kailangan reboot talaga tayo. And then, from that point na magre-reboot ka, mahirap magkamali. Mahirap mag-trial and error. Kasi expecting ng malaki ang taong bayan. No? Wala, maikli yung pasensya. So, ganun yung So, itutuloy ko lang bukas. The key is knowing where your take-off point will be, kung saan. So, inventaryo. Ano yung assets natin na natitira? May mga binenta. So, ano yung natitirang assets? And then let it be known by the public. Ano yung natitira natin na mga na pera sa bangko? Government banks. Ano yung sa ginto natin? Ano yung forex natin? Ano yung everything? GOCC natin. And then, ano yung, at least alam nyo, ano yung expected income natin? Normal na income natin. Ano yung normal revenues na pumapasok? Doing nothing. Papasok at papasok yan. In the course of things, papasok yan. Yung expected is when you do something about it, like tanggalin mo yung corruption, then yung projection. No? So, projected revenues, malayo yon, open area yon, open ground yon. Kumbaga is a wide blue sea na kung magaling yung birada, sandali lang, makarecover tayo. Okay, so hanggang dito na, tutuloy ko na lang bukas kasi yung signal, pag ganun-ganun no? Thank you mga kababayan. Francisco Jr., ikaw ay troll? Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you. Basko niya wala na yung signal ko. Thank you. God bless everyone. Ano lang yun resource speaker lang yun Maging abuso ng puta yung mga congressman yun. Kaya nga maganda si Grijaldo gawing hatchet man Para pagkakatayan niya mga yan Sige, tingnan ko yung gigil niyan ba. Kaya nga, kung titignan nyo, kitang-kita ng tao yung abusong ginawa. Yung KOJC, kitang-kita. Hindi nakakalimutan ng tao yan. Kaya puputok yan. Kumbaga nandun yung fire. And it's boiling already. No? Boiling. Hanggang sa biglang apaw yan. Yun ang hinihintay ng lahat ng kababayan. Yung that moment na hindi mo mapipigil, biglang umapaw. And it creates a mess. At nakakapaso yun. Hindi naman taong bayan ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun, gobyerno. Sila yung brazen na pagnanakaw nila, yung brazen na abuso, yung brazen na
kitang-kita yung ambisyon, yung itamba, and nakikita ng taong bayan lahat ng kasama nila na abusado. Kaya AFP, PNP, I'm telling you people na if you want to be relevant and not be extinct, no? Yeah, kasi the people will easily disband you and create a better armed forces. Ganun yung ng tao. They can disband the entire armed forces and the entire PNP. Lahat ng matitino dyan, dito kayo sumali sa bago. The people can do that. We, the sovereign people. Ano ngayon yung mga asta ng mga tao dyan na we are for the Constitution, we are for the Constitution, we are for the Filipino people. Tingnan nyo. Ngayon, tao kawawa na sige, nakaw pa more, And then, hindi kami sasali dyan, we will follow the chain of command. Sige, bahala kayo, dyan kayo. Ganun ang, pag umabot ang tao doon, you will be obsolete. The people will create a new armed forces. Because it is within their power, within their aspirations, within what is rightfully and legally na ng taong bayan pwedeng gawin. Within the bounds. Wala ngang limitless nga ang taong bayan We the sovereign Filipino people. Kaya nga, ingat. That's why we want an armed forces who will be responsive to the needs of the Filipino people, who will serve and protect, who will be there in times of crisis. This is a crisis point in the history of this country. This is a crisis na you have to do something about it because the Filipinos have no means except FGF na ayaw namin agawan kayo ng trabaho. Ay, hirap ng FGF talaga. Ayaw namin agawan ng trabaho ng AFP. Kasi it is your time to shine, AFP, PNP. Pero kung hayaan nyo yan, doon kayo, umidoro ang baksak nyo. You will be disbanded. By a revolutionary government, you will be disbanded. And then a new armed forces will be created. A new PNP will be created. And whoever sits as DILG secretary will make sure that it will happen. A new Philippine National Police, a People's Police Force will be created. Wala ng mga abusadong pulis.